Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Abor. Taong 1960, Kitaw-Taw, Bukidnon. Lumaki sa pamilya ng mga katutubo itong si Abor. Nanggaling sila sa lahi ng mga Ilanon na kilala na gumagawa ng mga bangka na kanila namang ginagamit sa pangingisda at paglalakbay. Bagaman mahirap ang kanilang pamamaraan ng pamumuhay, hindi naman nila yon gaanong iniinda, lalo pat sanay na sila. Para kay Abor at sa kanyang pamilya, natural ang mga araw na hindi sila nakakakain ng tama. Bagaman parte ang pamilya nila sa mga itinuturing na maharlika, pinili nilang mamuhay kasama ang mga ordinaryo nilang katribo. Para sa kanyang ama, hindi mahalaga ang posisyon, lalo pat iisa lang din naman ang kahahantungan ng mga buhay nila. Ngunit kahit ganoon ang pananaw nito sa buhay, aminado pa rin ito na maraming mga Ilanon ang nagbibigay sa kanila ng respeto. Hindi kasi may pagkakaila ng kanyang ama ang mga nagawa ng mga ninuno nila. Ilang siglo na ang nakakaraan. Base sa parte ng kasaysayan nila Abor, kabilang ang hanay ng kanilang angkan sa mga sinaunang mandirigma na nakikipaglaban sa mga mananakop. Ayon sa istorya, wala namang kakaiba sa digmaang kinakaharap ng kanilang mga ninuno. Subalit ibang usapan na ang tungkol sa kanilang mga mandirigma. Ayon sa kwento, lahat ng kaanib ng pangkat na yon nagtatanga ng iba't ibang uri ng mutya at mga agimat. Mas pinapalakas din nila ito sa pamamagitan ng ritual na ipinapadaan nila sa pagsayaw. Tinatawag nila yung sagayan, ang ritual ng pakikipaglaban. Dahil sa ganoong gawain ng mga Ilanon, nakakatanggap sila ng biyaya mula sa diwata ng pakikidigma. Yon ang gumagabay sa kanila upang masigurong kahit na anong mangyari, sila ang magwawagi. Dagdag pa ng mga matatanda na dahil sa ganoong pamamaraan ng kanilang mga ninuno, kaya na may naging matagumpay ang mga ito. Maliban din sa kanila, meron pang iilang mga tribo ang nakakaalam ng ritual na yon. Ngunit ayon kay Abor, wala rin silang kaide-ideya kung alam pa ba ng mga ito ang tungkol sa totoong ritual ng sagayan. Sa paglipas kasi ng panahon at sa pagkawala ng digmaan, unti-unti nilang nalimot ang tungkol sa tamang pamamaraan ng ritual. Tanda pa naman nila ang iilan, subalit hindi yun sapat para matawag ang diwata ng pakikidigma. Dahil sa ganong sitwasyon, hanggat maaari, umiiwas sila sa gulo. Aminado kasi ang kanilang tribo, wala silang pinanghahawakang armas sa mga panahong mangyayari ito. Itong mga panahong ito, kasalukuyan nang nanghihina ang ama ni Abor. Nagkaroon kasi yon ng malubhang karamdaman na ayon sa kanilang mga manggagamot, wala ng paraan para yon ay malunasan. Dagdag pa nito na kung suswertihin ang kanyang ama, maaari pa yung abutan ng ilang taon. Subalit kung mamalasin naman, araw na lamang ang bibilangin ng buhay nito. Bagaman masakit yung marinig para sa kanilang pamilya, naniniwala ang mga albularyo na karapatan nilang malaman ang tungkol sa bagay na yon. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, wala na yung nagawa kundi tanggapin ang kanyang tadhana. Ilang araw pa ang lumipas, nagpasya na yung tawagin ng lahat ng kanyang anak para ibahagi sa kanila ang kanilang mana. Malakas pa naman yon pero naniniwala ito na mas mainam na maging klaro sa kanila ang lahat bago nito lisanin ang mundo. Matapos namang marinig nila Abor ang masamang balita, wala naman silang nagawa kundi ang sumunod. Bilang nasa kalagitnaan ng mga supling ng kanyang ama, hindi na siya umaasa na mabibigyan siya ng espesyal na mana. Sa isip-isip niya,
Ano man ang iabot nito sa kanya, buong puso niya yung tatanggapin. Sa mga sandaling yon, hindi na kasi mahalaga para sa kanya kung ano pa ito, lalo pat ang namumutawi sa kanyang damdamin ay ang pagmamahal sa kanilang padre de pamilya na malapit ng bawian ng buhay. Dahil din sa dami nilang magkakapatid, inabot ng ilang araw bago siya makausap ng kanyang ama. Sa pagdating ng puntong yon, dahan-dahan naman niyang pinasok ang silid nito. Silang dalawa lang ang nasa loob nang sa gayoy masiguro na walang makakarinig sa magiging pamana nito sa kanya. Sa pagsilay naman ng kanyang ama, napangiti lang naman ito, bakas sa muka ang matinding panghihina. Makalipas pa ang ilang minuto, paglapit naman niya sa higaan nito, agad naman siya nitong hinawakan sa ulo habang nagwiwika ng, "Alam mo, Abor, ikaw ang pinakapaborito kong anak. Hindi kita babahagian ng kung anong may likas na halaga sa mundong ito. Ang ibibigay ko sa iyo, ang pamanang habang buhay mong aalagaan. Heto, Abor, tanggapin mo ang librong ito. Naglalaman niya ng mga detalyeng hinahanap mo. Nariyan din ang gamit ng ating ninuno. Naway gamitin mo ng tama. Alam kong matagal ka nang naghahanap ng kasagutan ukol sa sagayan. Isa yan sa mga rason ko kung bakit ko sa iyo ay pinagkatiwala ang pinagpasapasahang kayamanan ng ating henerasyon. Hihingi lang sana ako ng pabor sa iyo, anak. Kung maaari sana, huwag mo munang ipagsasabi ang tungkol dyan habang ako'y nabubuhay pa. Hanggat maaari, ayokong makarinig ng mga masasamang salita na manggagaling sa mga enggrato mong kapatid." Nang marinig naman ni Abor ang sinabi nito, halos hindi naman siya makapaniwala sa mga katagang binitawan ng kanyang ama. Pagkuha niya sa librong yon, manginig-nginig naman niyang binuklat ito kung saan doon tumambad sa kanya ang lahat ng sikreto sa ritual na tinatawag nilang sagayan. Habang inililipat niya ang mga pahina, wala naman siyang ibang naramdaman kundi ang kilabot sa kanyang mga nababasa. Sa puntong yon, doon napagtanto ni Abor na magiging madali na para sa kanya na gawin ang ritual. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, doon na niya piniling magpasalamat sa kanyang ama. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang usapan, marami pa yung ibinahagi sa kanya ukol sa kanilang tribo. Nakilala rin niya ang kanilang mga ninuno, kalakip ang mga bansag na tinatawag sa mga ito. Dagdag pa ng kanyang ama na ang mutyang napapaloob sa librong yon ay napakadali na lamang mapaamo. Sa katunayan, isa rin siya sa mga nagtanga nito noong nasa 8 gulang pa lamang siya. Matapos naman yung marinig ni Abor, dali-dali naman niyang inilipat ang mga pahina hanggang sa hindi naglaon, doon na niya nasilayan ang isang batong kulay asul. Nagsisilbi yung palawit ng isang mahabang lubid na ayon sa kanyang ama, ginagamit nila ito bilang panali sa mga bewang nila. Dagdag pa nito na hanggat tanga niya ang mutyang yon, ni minsan hindi na siya kayang pangibabawan ng kamalasan. Bagaman hindi ito ang pinakamalakas na mutya sa pangkat ng kanilang mga ninuno, naniniwala ang kanyang ama na hindi rin pangkaraniwan ang lakas nito. Matapos namang malaman ni Abor ang tungkol doon, dali-dali naman niya yung inilagay sa kanyang bewang. Isinuksok niya rin sa kanyang salawalang libro upang masigurong hindi yun masisipat ng kanyang mga kapatid. Makalipas pa ang ilang minuto, mahinahon naman siyang nagpaalam sa kanyang ama na lalabas na siya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito habang nagpapaalala sa kanya ng, "Huwag mong kakalimutan ang aking mga habilin. Mawala man ako sa lalong madaling panahon, payapa ako ritong lilisan dahil alam kong mas mabuti na ang kalagayan ng aking mga pinapangalagaan. Mag-iingat ka, Abor.
Naway palagi mong pagtuunan ng pansin ang lahat ng bagay na iyong gagawin. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dali-dali naman siyang lumapit sa kanyang ama para yon ay yakapin. Sa paglapat naman ng kanilang mga balat, mangiyak-ngiyak naman siya roong sumagot ng, "O tay, habang buhay kong aalalahanin ang inyong mga habilin. Magpalakas ho kayo para malagpasan ninyo ang pagsubok na to." Matapos naman yung marinig ng kanyang ama, hindi naman ito mapigilan ang mapahagulgol sa pag-iyak buhat sa mga katagang kanyang narinig. Maya-maya pa, nagdesisyon na ring umalis si Abor sa silid nito dahil sa meron pa yung trabahong gagawin. Pagbukas naman niya noon ng pinto, bumungad sa kanya ang mga matatanda niyang kapatid na seryosong nagmamasid. Ilang beses din siya nitong tinanong ukol sa ibinigay ng kanyang ama, pero pinili niyang wag nang umimik. Akala ni Abor magtatagal pa ang kanyang ama, pero sa pagsapit ng umaga ng ikatlong araw, nagimbal sila ng isang sigaw na dulot ng kanilang ina. Paggising naman noon nilang magkakapatid, dali-dali naman silang tumungo sa silid nito kung saan doon nila nakita ang ama nilang payapang nakahimlay sa higaan na wala ng buhay. Pagsilay naman niya sa pangyayaring yon, halos inabot pa ng ilang minuto bago niya maunawaan ang mga nangyari. Sa isang iglap, agad namang tumulo ang kanyang luha na kahit anong gawin niya, hindi na niya mapigil pa. Makalipas pa ang ilang minuto, nagdesisyon na siyang lapitan ng kanyang ama para hagkan ito sa huling pagkakataon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagdadalamhati, unti-unti nang nagkaroon ng kamalayan ang kanilang mga katribo. Hindi naglaon, natunugan na rin yon ng karamihan na siyang naging sanhi upang magsikumpulan yon sa kanilang tahanan. Bago pa man sumikat ang araw, ramdam naman nila ang pagmamahal ng kanilang mga katribo. Bawat isa sa mga ito tumungo sa kanilang pamamahay para tumulong. Lubos naman yung ipinagpasalamat nila Abor sa kadahilan ng malaking tulong yon para sa kanilang pamilya. Kinahapunan noong mismong araw, nabalot na ng tela ang kanyang ama, tapos sinilid na yon sa kabaong nagawa lamang sa pinagtagpi-tagping kawayan. Nailagay na rin yun sa sentro ng kanilang bahay at kasalukuyan na yung pinaglalamayan ng kanilang mga kadugo. Sila Abor naman noon, walang ibang ginawa kundi ang mag-init ng tubig tapos maghatid ng mga kakanin sa mga taong nakikidalamhati. Sa paglalim ng gabi, kahit papaano naging maayos naman ang lahat. Ilang araw pa ang lumipas, nagpatuloy ang ganoong kaganapan hanggang sa tumungtong na ang ika-5 araw. Nagkataon naman noong si Abor ang nakatoka sa tabi ng bangkay ng kanyang ama, kung kaya't siya ang unang nakakausap ng mga taong pumupunta roon. Sa paglalim pa ng gabi, paisa-isa nang nagsisidagsaan ang mga taong nakakakilala sa kanilang padre de pamilya. Akala ni Abor, magiging ordinaryong gabi lang yun sa kanya, pero pagdating naman ng mga manggagamot, unti-unti nang nagbago ang sitwasyong kinakaharap niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, merong lumapit sa kanyang matandang albularyo na nagtatanong ukol sa libro na ipinamana ng kanyang ama. Noong una, pinili niya roong magmaang-maangan, pero hindi naglaon. Wala na rin siyang nagawa kundi umamin sa manang kanyang nakuha. Matapos naman yung makumpirma ng matanda, dali-dali naman siya nitong hinila patungo sa parte ng bahay nila na walang katao-tao. Nang masiguro na nitong silang dalawa na lang ang naroon, agad naman yung bumulong sa kanya ukol sa mga bagay na kinakailangan niyang malaman. Abor, samahan mo kaming magbantay sa labas.
Mukha yatang kakailanganin namin ang iyong tulong. Huwag kang mag-alala. Ang gagawin natin ito para naman sa kabutihan ng iyong ama. Noong mga nagdaang araw, meron kaming nakikita ang ilang mga panauhin na umaaligid dito sa aming tribo. Hindi namin sila kilala pero iisa lang ang aming naramdaman at yun ay ang kanilang masasamang presensya. Meron kaming kutob na sila ay mga balbal. Wika sa kanya ng matanda. Dahil sa sinabi nito, halos hindi naman mawari ni Abor ang kanyang isasagot. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mailahad na ng matanda sa kanya ang mga bagay na kinakailangan niyang malaman, nagmamadali naman yung naglakad papalabas para magbantay. Nang si Abor na lamang ang natira sa lugar na yon, minabuti naman niyang bumalik sa kinaroroonan ng bangkay ng kanyang ama. Sa paglalim pa ng gabi, wala pa ring bumibisita ang kapatid niya para makipagsalitan. Dahil sa pangyayaring yon, maya't maya na ang pagsipat niya sa labas para maghanap ng papalit sa kanya. Maya-maya pa, nang masipat naman niya ang bunso nila, agad naman niya yung tinawag para pumalit sa kanyang pwesto. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dali-dali naman yung lumapit alinsunod sa nais niyang mangyari. Sa pag-alis naman ni Abor sa lugar na yon, hindi na siya nagsayang pa ng oras na tumungo sa kinaroroonan ng mga albularyo. Nang marating na niya ang lugar, doon bumungad sa kanya ang isang maliit na pwesto ng mga manggagamot na pinalilibutan ng mga sulo. Sa kanyang pagmamasid, doon niya napansin ang salitang paglilibot ng mga ito. Maya-maya pa, nang masipat na siya ng isang matandang albularyo, agad naman siya nitong tinawag para palapitin. Matapos naman yung marinig ni Abor, wala naman siyang nagawa, kundi ang sumunod sa nais nitong mangyari. Sa kanilang pag-uusap, doon naman niya napag-alaman ang tungkol sa kasalukuyang nangyayari sa lugar na yon. Ayon sa albularyong kanyang nakausap, kasalukuyan na nilang binabantayan ang pagsidaanan ng mga balbal. Dagdag pa nito na, sa kanilang pagbabantay sa lugar, meron na silang napaslang na 2 nilalang. Pagtatapat pa ng matanda na, hindi nagiging madali ang kanilang sitwasyon, lalo pat natunugan na ng mga balbal ang tungkol sa bangkay ng kanyang ama. Anumang oras, maaaring lumusob ang mga ito para magtangkang kunin ang kanilang pagkain. Matapos naman yung marinig ni Abor, pinili naman niyang sumama sa mga albularyo na naglilibot. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang sumapit ang hating gabi kung saan doon na nag-umpisa ang pagpaparamdam ng mga balbal. Sa kanilang pagmamatsyag, hindi lang 1 o 2 ang nilalang na umaaligid sa lugar. Ayon sa mga albularyong kasama niya, nasa humigit 10 nilalang ang nasisipat nilang nagmamanman. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang noon ni Abor nang tuluyan na niyang masipat ang dahan-dahang paglapit sa kanila ng mga balbal. Pagsilay naman doon ng mga albularyo, agad naman yung nagpalipad hangin bilang paunang depensa laban sa mga nilalang na yon. Akala ni Abor, hanggang paramdam na lamang ang kanilang mararanasan, pero bago pa man sumapit ang alauna ng madaling araw, sa kauna-unahang pagkakataon, lumapit ng husto sa kanila ang isang pangkat ng mga balbal. Sa pagkakatanda noon ni Abor, nasa humigit 8 ang bilang ng mga ito. Nagtataglay na din yon ng kakaibang anyo at sa estado ng mga nilalang na yon, handang-handa na yung makipagpatayan. Dahil sa pangyayari, agad naman niyang kinuha ang libro ng kanyang ama at kasabay nito ang pagbibigay utos niya sa mga albularyo na humanay sa kanyang harapan. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung sumunod
Gawa ng lahat ng ito, naniniwalang meron siyang kaalaman pagdating sa totoong ritual ng sagayan. Nang masipat naman ni Abor na nakahanay na ang lahat ng kanilang kasama, agad naman niyang sinayaw ang ritual na siya namang ikinagulat ng mga albularyo na nakakita nito. Hindi naglaon, laking gulat na lamang ng karamihan nang maramdaman nila ang tila bang pagtaas ng puwersa ng kanilang mga abilidad. Matapos namang magsayaw noon ni Abor, dali-dali namang bumalik ang mga albularyo sa kanilang pwesto. Ang mga balbal naman noon, naglaho na lamang na parang bula na tila bang sapat ng basihan para sa kanila ang pagtaas ng presensya ng mga albularyo. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy pa rin ang kanilang pagbabantay hanggang sa doon na nga sumapit ang huling gabi ng lamay. Bagaman naniniwala sila Abor na wala na roong manggugulo, kahit papaano hindi pa rin nila ibinaba ang kanilang depensa. Sa paglalim pa ng gabi ng 8 araw, nanatili pa ring tahimik ang buong paligid. Yung mga kasama naman niya noon, halos patulog na, buhat sa ilang araw nitong pagbabantay. Subalit pagtungtong naman ng hating gabi, bigla na lamang sila noong nagimbal matapos nilang marinig ang pagsitakbuhan ng napakaraming mga nilalang. Pagsilay naman nila sa malayong parte ng kanilang tribo, doon tumambad sa kanila ang halos hindi mabilang na mga balbal na papasugod. Matapos naman yung masipat ni Abor, agad naman niyang isinagawa ang ritual ng sagayan at kasabay nito ang pagbunot ng kanyang sundang na nakasuksok sa kanyang tagiliran. Pagkuha naman niya nito, dali-dali naman silang tumakbo patungo sa kinaroroonan ng kanilang mga kalaban. Hanggat maaari kasi, pilit nilang dinala sa mga ito ang lugar ng digmaan nang sa gayoy hindi magawang makatunog ng mga taong nakikiramay sa kanilang tahanan. Makalipas pa ang ilang minuto, nagpatuloy ang kanilang pagbubuno sa mga nilalang na yon. Habang walang habas namang tinataga ni Abor ang mga ito, mayat maya naman ang kanyang pagsilay sa mga kasama niyang sumisigaw. Aminado kasi siya noon na sa kanilang pangkat, merong iilan sa kanila ang talaga namang mahina. Gayunpaman, hindi yun naging basehan para itiwalag nila ito. Naniniwala kasi noon sila Abor na lahat ng mga albularyo nanggaling din sa ganoong estado. Sa pagpapatuloy ng kanilang pakikipaglaban, hindi naman niya maipagkakaila ang dami ng mga balbal na nag-alay ng kanilang mga buhay. Upang mapanatili namang malakas ang kanilang panig, paulit-ulit naman niyang sinayaw sa gitna ng digmaan ang ritual ng sagayan. Dahil sa ginawa niyang yon, nagdulot ito ng malaking tulong sa mga kasama niyang pinanghihinaan na ng husto. Hindi man sa pagmamayabang pero ultimo yung mga albularyong nagtamo na ng matinding pinsala sa katawan, kusang tumatayo sa oras na naririnig nila ang himig ng ritual ni Abor. Kalahating oras pa ang lumipas, bilang na ng kanyang mga daliri ang dami ng mga kalaban nila. Yung iba sa mga ito tumakbo na, habang ang iilan naman piniling makipaglaban. Matapos naman nila yung masilayan, naglakas loob na silang umusad para tuluyan na yung maitaboy. Hindi naman yun naging mahirap para sa kanila, lalo pat ramdam pa rin nila ang nag-uumapaw na lakas sa kanilang mga katawan. Kahit ilang oras na rin noon ang lumipas, aminado pa rin ng mga albularyo na kayang-kaya pa nilang makipaglaban dahil sa tulong ng ritual. Hindi naglaon, nang mapagtanto naman nilang nakalayo na ang mga balbal, minabuti naman nilang bumalik sa bahay nila Abor. Para kasi masigurong nababantayan nila yon ng husto, kinakailangan din nilang suyurin ang bahay nito upang masigurong walang nakalusot sa kanilang depensa. Awa naman ng Diyos, ligtas nilang nadatna ng bangkay ng kanyang ama.
Sa pagsapit ng sumunod na araw, naging matiwasay naman ang paghatid nila sa huling hantungan nito. Upang hindi yun manakaw ng mga balbal, sinigurado ng mga albularyo na tama ang mga pangontrang kanilang inalay sa bangkay nito. Ilang linggo rin nilang binalikan ang puntod ng ama ni Abor, masiguro lamang na wala doong nangyayaring kakaiba. Sa paglipas pa ng mga buwan, naging panatag naman sila, gawa ng wala na silang nararamdamang balbal na umaaligid sa mga sementeryo. Ilang taon pa noon ang lumipas, gumawa ng isang sikretong samahan ang mga albularyo. Si Abor ang namumuno rito, gawa ng siya lang naman ang nag-iisang may alam kung papaano gawin ang ritual ng pakikidigma. Ayon sa kanya, na magmula noong naging pinuno siya, marami na siyang naranasang pakikipaglaban. Ilang ulit na rin siyang nakaligtas sa tiyak na panganib dahil sa hindi nila pag-atras sa mga mapapanganib na nilalang. Pero alam niyo ba, na sa lahat ng karunungang tinatamasa noon ni Abor, ni minsan, hinding-hindi pa rin niya makakalimutan ang taong nagbigay sa kanya ng sagayan, ang ritual ng pakikidigma. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo, isang tao lang naalala ko kapag yung ganitong tipong klase ng kwento eh. Pas natin to, history ng Pilipinas, may kinalaman. Sino? Rahabalin Susay. Tapos alam ko sa series natin na Rahabalin Susay, may nabanggit din tungkol dito sa ganitong klase ng ritual. Iba pa yung batok, iba pa rin yung mga sumasayaw na babaylan, tapos iba rin tong sagayan. Alam ko may ganyan pa yan. Alam niyo, para sa akin napakasarap balikan ng mga ganitong klase ng kwento, no? Ang sayang lang dito kay Abor, mas gusto kong marinig yung history ng pamilya nila. Yun yung gusto kong marinig na ikinuwento sa kanya ng tatay niya. Pero okay lang din naman na kwento ni Abor kasi kwento niya to ng buhay niya eh. Kung paano niya tinangan yung pagiging pinuno, tsaka yun nga, yung ritual ng sagayan, yung sumasayaw-sayaw. Alam ko, karamihan talaga sa inyo pamilyar dyan. Lalo na yung mga ifugaw, di ba? Naririnig natin yan, may pinapalo pa yan, tas sumasayaw sila eh. Pero ito kayang sagaya na to, no? Ano kaya yung pinapatugtog nila para sabayan nila yung beat nung sayaw, tas hahaluan nila ng kung anumang ritual yon. Ang sarap sanang pakinggan kung meron tayo kahit konti lang na clip, di ba? Pero baka meron naman sa YouTube din, no? Paki-comment naman sa baba kung meron kasi alam ko karamihan sa mga subscribers natin talagang gustong-gustong marinig yan. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.